Hi everyone, I'm your Ate Girl Rachel. Welcome back to the YouTube channel. So for today's video, we're going to discuss, or our topic for today's video is all about security guard. Alam ko sa mga 5'9" natin dyan, sa mga matagal na sa mga security industry, security professions, alam na tong security guards, but bigyan nyo na tong video na to sa mga aspiring na mga security guards, sa mga um, bagong mga 5'9" natin, mga kabadis natin na gustong maging security guards or magtrabaho as security providers or security professionals. Ayan. So ano ba talaga yung security guards? Madaming meaning yung security guards sa internet. Pero ito yung gusto ko lang ang gusto kong gamitin na meaning. So, security guards protects people, property, and assets by deterring crimes, monitoring premises, and responding to emergencies. Yun yung trabaho ng security guards. Their duties includes patrolling and controlling access, enforcing rules and working with surveillance systems, while their skills often require strong communication, problem solving, and ability to react appropriately in a stressful situation. So, naintindihan niyo ba? So, syempre, protect people, nagpo-protect sa people and properties. Alam naman natin yan. Asset deterring crime. Kailangan, malaman naman natin kung mali, tama or mali yung isang ginagawa ng tao. Ayan, responding to emergencies, pag may emergency situation, tutulong tayo. Alam niyo yun? Yung mga ganon. Patrol, mag-roving, mag-iikot, mag-check sa area, mag-enforce ng rules, tagapatupad ng rules ng certain ng company or ng premises. Yung ganon. Yan, kailangan din na mag-rely sa surveillance systems. That is why yung mga CCTV operators natin ay required din sila talaga na magkaroon ng mga trainings and certificates para sa kanilang CCTV na part naman. So, bilang CCTV operators. So, problem solving, strong communication, depende kasi sometimes yung security guard ka na, receptionist ka pa. So, di ba? So, grabe yung expectations sa atin. So, ano ba yung core responsibilities? Core. When we say core, ito yung innermost, yung pinakapangunahing, ano ba yung pinakapangunahing or pinaka-essential na trabaho natin as a security guard. So, number one, deterrence and presence. So, deterrence and presence. So, alam niyo ba yung mga guys? Yung mga police dyan sa kanto? Yung may mga police car, patrol car sa kanto. Minsan, pag sinilip natin dyan, wala naman talaga sila yan dyan eh. Pero may ilaw-ilaw lang na gano'n, na walang sound. Kasi, ang kasi dyan is police visibility. So, gano'n din sa security guards. Pag makita natin na, ay, may security guard pala, ay, may police pala. So, parang maiiwasan na or yung isip ng tao na gumawa ng masama is hindi niya na itutuloy. Kasi alam niya na may security guard nga or may police nga doon sa area na yon. So, that's the number one responsibilities is to deterrence and presence. Galing na? So, number two, core responsibilities is surveillance and monitoring. So, it says here, actively watch for suspicious behavior through foot patrols or by monitoring security cameras and alarm systems. So, usually yung mga sa CCTV natin, CCTV rooms, nandun na sa loob yung mga FDAS, yung mga fire alarm control system natin, yung mga ganon, and yung mga lahat ng mga cameras. So, nandun na siya. So, that is why very important din to sila na part of the security ng security system. So, dapat kailangan talaga required din sila na mag-undergo ng trainings, na mga ganon, and dapat mayroon din sila talagang license. Separate license na for CCTV operators. So, yun nga, surveillance and monitoring.
So number 3 na responsibility is access control. Monitor who enters and exits property, which can include checking identification and issuing visitor passes. So that is why pag pumapasok tayo ng mall or kung saan mga establishment, mga lalo na yung mga private na mga establishment or mga private companies, very strict talaga sila. Kailangan may proper identification, may ID talaga. Kung workers ka man or mga vendors, kailangan nagmamatch talaga yung pangalan mo doon sa kanilang mga work permits, mga ganon. Yung papalabas, ganun rin. Kasi mahirap na mapasukan tayo ng mga intruders or mga masasamang tao. Sa panahon pa naman ngayon, madami yung mga masasamang tao. Ayan. So, number 3 is emergency response. So, respond to a variety of emergencies such as fires, medical incidents, or disturbance and contact emergency services when necessary. So, kailangan, ano tayo dito, no? Yung magaling sa mga emergency situation, mag-assess kung ano ba yung mga kailangan nito during emergency situation. That is why may madami tayong mga trainings. Number 4 is enforcing rules. Hindi pwedeng malamya ka dito. Dapat strict ka. Magalang pero strict ka. Hindi ka pwedeng sita-sitay na lang na kung sino na lang. Diba? So ensure that individuals follow the rules and regulations of the property they are guarding. So, ayun nga, strict ka dapat at hindi ka malamya. So, number 5 is reporting. Maintain detailed and accurate incident reports to their clients and relevant authorities. So, madami siyang mga, actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na core responsibilities. Pero ang lalim kasi kailangan din siya talagang bigyan ng, alam mo yun, malalim, malawak talaga to guys, yung functions ng security guards. Ayan, so, yun lang, gusto ko lang share sa inyo na once na pumasok kayo dito mga buddy, mga 5-9, kailangan talagang na kayo yung buo yung loob yung ganun. Kasi hindi basta-basta taas ng expectations, lalo na matatas dito yung ating integrity, yung ating integridad, yung paggawa ng mabuti or yung tama na walang nakatingin. Ang mga ganun. Alam niyo yun? So, ayan. So, madami pa rin tayo dito mga required skills and qualifications. Ito nga yung excellent knowledge of security protocols. So, that is why marami tayong mga trainings na pinapakandak sa atin. Bago tayo pumasok, mayroon tayong mga trainings. Ano ba yung mga pinapatraining sa atin? So, madami kung tutuusin. So, ability to operate security systems and emergency equipments. Train din tayo dito. Strong interpersonal and communication skills, both verbal and written. Problem-solving abilities. So, meron tayong mga mental block talaga ako. Attention to detail, ability to work under pressure and react appropriately in stressful situation. Physical fitness. Ayan. Malaki na nga ako pero diet naman na tayo guys. Often required specific trainings. Ito nga specific trainings and certifications and background checks to ensure professionalisms and trustworthiness. So, ang galing, no? So, malawak talaga yung scope ng pagiging security guard. So, dito nakalagay dito, yung ibang meaning guys, a security guard is a person, so employed by an organization or individual to protect their employer's assets from a variety of hazards by enforcing preventative measures. Yan sa Wikipedia, no? So, ano pa ba? So, I hope may natutunan kayo guys. 5-9. So, wala lang tayong magawa kasi nga may bagyo, walang tao sa office ngayon. So, nagre-review lang tayo at the same time para at least hindi tayo maging stagnant, basta-basta lang tayo. Review lang. Although lang naman natin, but parang serves as a refresher na lang din, no? I-refresh yung mind natin at hindi natin maisipan na gumawa ng mga ibang mga bagay na walang katuturan. Ayan. So, maganda lang talaga tong nabasa ko ngayon. So, security guard. Core responsibilities, alternative.
So, comment kayo guys, ano masasabi nyo sa ating topic for today. Ayan, babalikan ko yung babasahin ko yung isa-isa and babalikan ko din kayo. Thank you for watching. Ayan. Love you guys. Ingat.